Mukhang eto na nga mga tol ang magiging bilan dito sa Elbap. Sinamo ni Imsama ang dalawang Holy Knights directly dyan sa Castillo at ang matindang isa nga sa mga ito kamukha ni Shanks na nakita na nga rin natin dati. So One Piece Chapter 1134 at ang title nga nito ay The Owl Library. Nagsimula nga ang chapter sa paglapit ni Luffy kay Sol. Inaabot niya nga dyan ang kamay niya at tinawag niya itong old man. Sabay sabi niya nga na matagal na nga raw nung tinulungan nito at nagkaroon ng utang na loob ang nakama niya. At dahil dun nagpapasalamat raw siya. Mula nga dyan naparakang mga Straw Hat sa ginagawa ni Luffy dahil sa parang ginagaya niya nga ang mga Yakuza at napatanong ang mga ito kung saan ba yan natutunan ni Luffy. Magpapakilala na nga dyan niyang si Luffy kay Sol pero ipinakilala na nga siya ni Robin. Habang sabi naman ni Sol kilala niya na nga raw yang si Luffy at talagang sikat raw ito. Dagdag pa nga ni Sol talagang natagpuan na raw ni Robin ang mga ito. Sumang-ayon naman si Robin natagpuan niya na nga raw talaga ang mga nakama niya. Yan raw ang kanyang mga kaibigan na talagang poprotektahan ng tulad niya. At dahil nga dyan grabe, iyak na naman nga dyan ang mga Straw Hat maliban kay Jinbei, Zoro at Luffy. Habang naiisip nga nila dyan ang poprotektahan nila habang buhay ang si Robin. Nagpasalamat naman si Sol sa mga kaibigan ni Robin dahil sa pagpunta ng mga ito dyan sa Elbap. Sorry raw kung natakot ang mga ito, pre-practice niya na raw ng maraming beses ang senaryong yun kasama ang assistant niyang si Angie. At yun balang tinutukoy niya nga mga tol yung nangyari sa last chapter kung saan nagkunwari ngang nahimatay si Sol. Naging pabitin nga rin yun sa atin ng mga nakaraang chapter kaya akala natin talagang may sakit nga si Sol. Yun pala talagang gusto niya ngang sorpresahin si Robin. Dagdag pa nga rito ni Sol, dati nga raw siyang sundalong marine kaya alam niya raw talaga ang full strength ng isang emperor kaya nagpapasalamat raw siya ng lubos sa pagprotekta ng mga ito kay Robin. At sana raw ipagpatuloy nga lang daw yun ng mga ito. Mula nga dyan tumawa nga lang si Luffy at sila na nga raw ang bahala doon. Lumapit naman dito yung si Lilith. Sinabi niya siya nga raw yan pero sagot ni Sol hindi niya raw makilala ito. At bakit nga raw lumilipad ang babaeng yan? Sagot naman ni Lilith siya nga raw yan si Dr. Vegapunk. Nabigla nga dyan si Sol at mula rito sa barko inabot ni Jinbei kay Lilith ang isang Vegapunk capsule. At sabi nga dyan ni Jinbei dinala nga raw nila yan mula sa Egghead Island base sa utos ni Dr. Vegapunk. At ano nga raw kaya ang nasa loob niyan? At mula nga dyan sinabi ni Lilith na siya nga raw yan si Dr. Vegapunk. Nabigla nga dyan yung si Luffy dahil sa clone pala ni Dr. Vegapunk ang laman niyan. Hindi pa nga ito binuksan ni Lilith pero sabi nga dyan ni Lilith yan nga raw yung complete replica model. At may ibang aspects nga raw ito di gaya nilang mga satellites. At yan nga raw mismo yung Vegapunk na nagpunta dyan sa Elbap 20 years ago. Magsosuspecha nga raw ang world government kung mawala ang estela ng ilang buwan kaya nga nila ginawa ang clone na yan. Ngayon nadala nga raw nila ito sa Elbap pero wala nga raw aparatos ngayon si Lilith para mailabas ito ng ligtas. Kaya plano niya nga raw ang tumira dyan sa Elbap at magtayo ng laboratory. At sabi naman dyan ni Bonnie baka pwede raw gamutin din ito ang daddy niya. At syempre sumang-ayon nga dyan niyang si Lilith. So ayun mga tol, base rito matapos ang Elbap arc hindi na nga sasama sa mga Straw Hat si Lilith. So hindi na nga siya ang magiging bagong nakama. Maring ganun nga rin si Bonnie dahil gagamutin nga ni Lilith si Kuma at siguradong mananatili na nga lang din dyan si Bonnie dahil sa gusto niya nga makasama ang tatay niya. As for Vegapunk naman mabubuhay nga muli ito bilang isang clone. Basically parang hindi nga siya namatay dahil sa siguradong nandun nga sa clone yung full data ng matanda. At sinasabi pa nga na kumpletong replica daw ito di gaya ng mga satellites. So yun, hindi naman makapaniwala dito si Sol. Reunion nga raw ito matapos ang 20 years pero hindi niya nga raw talaga lubusang maisip kung papaanong naging babae ang si Dr. Vegapunk. Sagot naman ni Lilith explain niya na nga raw ito ng pakonti-konti dyan kay Sol. Mula naman dito sa may puno may mga batang giant ang tumatawag kay Sol. Tinanong nga ng mga ito kung tapos na ba raw yang si Sol at kung pwede na ba raw silang maglaro. Nagsorry naman si Sol at maglaro na nga raw ang mga ito. Sabi naman dito ng assistant ni Sol ang spring araw na yan palaruan din para sa mga batang giant. At sinabihan niya raw na tumahimik muna ang mga ito dahil sa may gagawin si Sol. At nagpakilala nga siya dyan sa mga Straw Hat. Siya nga raw si Angie, ang assistant ni Dr. Sol. At bali siya nga ang librarian dyan sa Owl Library. Nandyan nga raw sa lugar na yan ang pinaka the best na library sa Elbap at hayaan nga raw siyang i-guide niya ang mga ito. Dahil nga dyan napakabilis ni Luffy at Usopp, tumakbo nga agad ang dalawa. Sabi ni Luffy mukhang exciting nga raw ang lugar na to. Sabi naman ni Usopp masasaksihan niya nga raw ang edukasyon ng mga warrior ng Elbap. Pero maling mga building nga yung pupuntahan dyan nila Luffy dahil sa school pala ito. Binuksan nga raw yan ni Dr. Sol 20 years ago mula sa request ng dati
dating hari. Pero excited pa nga rin tumatakbo yang sila Luffy at kung ganun training grounds daw ito para sa mga warriors. Kaya sinabihan nga rito ni Sol si Geard at Angie na i-guide na lamang daw ang mga ito at siya naman daw ipapakita kay Robin ang library. Niyaya nga ng ibang mga Straw Hat si Chopper pero mas prepare nga raw nito ang magpunta sa library. Habang ang ibang mga Straw Hat nga mas gustong pumunta sa school. At yun mula nga rito habang tumatakbo si Luffy, Usopp at Zoro hinahabol nga sila ng mga batang giant. Sabi nga ng mga batang giant hulihin daw nila ang mga ito at gawin nilang prisoner of war. Sabi naman dyan ni Zoro kung hahatiin ba raw niya ang mga batang yan, agad namang nagalit si Usopp, sinabing wag daw at mga bata nga lang daw ang mga yan. Habang dito naman ang mga babaeng batang giant sinasaway ang mga lalaking bata at wag nga raw habulin ang maliliit na tao. Tumigil nga agad yan ang mga lalaking bata at nagsorry at dagdag pa nga ng mga babaeng bata wag nga raw tawagin na pony humans ang mga ito. Nabigla naman si Luffy dahil sa tumigil nga agad ang mga bata at sabi naman ni Zoro kung talagang mga bata raw mula sa warrior village ang mga ito. Sabi naman ng isang batang mataba wag nga raw silang tawagin brats. Sabi naman ni Usopp wag nga raw magalit ang mga ito dahil sa okay nga lang din daw nung tinawag silang pony humans. After all, isang araw maglalayag nga rin daw ang mga ito at talagang mapapalaban. Pero sagot nga dyan ng mga batang giant hindi nga raw sila makikipaglaban dahil sa delikado raw yon. Nabigla naman si Usopp dahil sa hindi raw pala reserve army ng Elbap ang mga ito at may nagsalita nga dyan na hindi na nga raw yun yung trend sa ngayon. Nabigla nga si Zoro dahil sa matanda na yung nagsalita at napatanong naman si Usopp kung anong ibig sabihin na hindi na raw yun yung trend sa ngayon. At sabi naman dyan ng mga batang giant umalis na nga raw agad ang mga ito dahil sa siguradong madadali sila. At mula nga sa panel na to pinakitang nakatungtong nga si Luffy at Usopp sa katawan ng isang babaeng giant. Siya nga si Ripley, isang biology teacher dyan sa Walrus Academy. Nasa may tiyan nga si Usopp habang si Luffy naman nasa dibdib ng giant. Nagsorry nga agad sila dyan dahil sa hindi nila akalaing nakatungtong pala sila sa isang giant. Pero sagot nga dyan ni Ripley, okay nga lang daw yun, hindi naman daw mabibigat ang mga ito. Maring nabigla nga raw ang mga ito dahil sa 100 taon nang nakalipas nung nanggugulo pa ang mga giant sa buong mundo. Wala na nga raw sila sa erang yun yung mga krimen, kaguluhan, plunder at mga gera. At mula nga dyan pinapakitang natumba nga si Luffy dyan mismo sa dibdib ni Ripley. Nilagay nga siya ng giant sa kamay nito at tinanong kung sila ba ang mga Straw Hat Pirates. Dumating na nga rin dyan si Angie at sorry raw kung nagulo sila ng mga batang giant. Nagdag naman dito ni Ripley, sinabi nga raw ng dating ruler na si King Harald na mas okay raw ang makipag-trade sa ibang bansa kaysa labanan ng mga ito. Pero dahil doon hindi niya nga rin daw kasundo ang mga elders dyan sa village. Napatanong naman si Usopp kung sino ba si King Harald at sabi naman ni Angie yun nga raw ang Great King na sinubukang i-reform ang bansang ito. However pinatay nga raw ito ng sarili niyang anak halfway dun sa pag-achieve ng pangarap niya. Hindi nga raw pinayagan ng Elbap na maging hari ang anak nito, kaya ngayon ang bansa nga raw nila ang Elbap walang hari. Sabi naman dyan ni Ripley tapos na nga raw ang history class, kaya ikaid nga raw ng mga bata ang mga Straw Hat dyan sa school. Sabi naman dito ni Ripley kay Luffy wala nga raw ito sa white form niya, gusto niya nga raw talagang makita yon. At sabi naman ni Luffy yung form niya nga raw na yun yung freedom form niya. Sabi naman ni Ripley, according sa mythology ng Elbap meron nga raw warrior ang ganun ang itsura. Talagang excited nga raw siya dahil dun at mula raw siya sa last generation ng mga warrior dyan sa Elbap. Kat naman dito kay Sol kung saan kwento niya nga na talagang agaw buhay siya nang makarating siya sa Elbap. Pero concern nga raw talaga siya sa literature na prinotektahan ng mga scholars, kaya humingi nga raw siya ng tulong kay Haro din at sa iba pa para bumalik muli ng Ohara. At talagang umiyak nga raw siya nang makita niyang okay pa ang mga librong ito. At mula nga dyan, nasa harap na nga talaga sila ng library. At sabi nga dyan ni Sol kay Robin, papasok na nga raw sila, kaya mag-ingat nga raw ito dyan sa hawak niyang libro. At mula nga dyan sa pagpasok nila ng Owl Library, talagang lumaki nga bigla ang libro. Mas malaki pa nga ito kay Robin at mula nga sa panel na to mga tol, ipinakita na nga ang napakagandang loob ng Owl Library. Grabe nga ang laki ng library ito, makikita natin na napapalibutan ng sanga ng puno ang loob nito at meron niyang isang napakalaking owl ang natutulog dun sa may taas sa may sanga ng puno. Sabi nga dyan ni Sol, kung nasurpresa ba raw ang mga ito, lahat nga raw ng libro mula sa Ohara talagang naging giant at lahat nga raw ng librong dadalhin dyan talagang lalaki. Ito nga raw ang misteryosong Owl Library at ito nga raw yung literature ng Ohara na prinotektahan nila 22 years ago. Hinanap niya nga raw talagang mabuti
mabuti at siniguro niyang nadala niya lahat dyan ng mga libro ng Ohara. At mula nga dyan talagang naalala ni Robin nung time na ipakita sa kanya ni Professor Clover yung library nila. Habang si Sol nga talagang tuwang-tuwa dahil sa talagang hindi niya raw akalain na darating ang araw na ito kung saan maipapakita niya nga ang library ito kay Robin. At syempre makikita nga natin dyan sa mukha ni Robin na talagang masaya nga siya dahil sa mga librong yan. Yan nga ang dahilan kung bakit nawala ang Ohara. Napakaraming buhay ang sinakripisyo, pero at least lahat nga ng libro na pinaghirapan ng mga scholar nagawa ngang sagipin ni Sol. At ngayon talagang nandyan nga ito sa harapan ni Robin. Siguradong mga importanteng pangyayari nga sa Void Century ang nakasaad dyan. Mababasa nga yun ni Robin kung gugustuhin niya, at isang matinding spoiler nga yun kung iisipin. Pero hindi na rin siguro dahil sa malapit na rin naman sa pagtatapos ang kwento. Anyway, cut naman sa Underworld kung saan may kausap nga sa Dendenmushi si Loki. Tanong nga ni Loki kung naboboring ba raw ito, at sagot nga sa kanya ng kausap niya kung nakakaabala ba raw ito. Sagot naman ni Loki hindi nga raw dahil sa wala naman daw siyang ginagawa at napakarami niya raw oras. At tinanong nga ni Loki ang patungkol dun sa nakakatakot na experience na naranasan ng kausap niya, kung traumatized pa rin ba raw ito. Sagot nga dyan ng kausap niya oo raw, hanggang sa ngayon hindi niya makalimutan at talagang nanginginig pa nga rin daw siya. Sagot naman ni Loki naiinis na nga raw siya kahit na raw hindi niya pa nakikita ito dahil sa kapalaran naging matagal niya na itong kaibigan. At kung nandun nga raw siya si Loki sa lugar ng kausap niya talagang wawasakin niya nga raw ang lugar na yun at papatayin niya ang lahat. Sagot naman ng kausap niya wag naman daw ganun si Loki, pero sabi nga ni Loki masyado raw naive ito dahil kung hahayaan niya nga raw patakasin ang isang hunghang, babalik nga raw ito para maghiganti unless talagang nadala raw ito. Nagpasalamat naman sa kanya ang kausap niya, at kahit na nga raw ganun yung mga salita ni Loki napansin niya nga raw na merong kabaitan ito. Dahil nga dyan talagang nagagalit si Loki, wag na nga raw nitong banggitin pa ang salitang kabaitan muli. Tumigil nga raw yang si Mosako at alalahanin niya pag nakalaya siya sa kadenang yan. So ayun mga tol, Mosa nga ang pangalan ng kausap na ito ni Loki. Hindi nga tayo sigurado kung babae o lalaki itong si Mosa, pero mukhang talagang magkaibigan na nga silang dalawa ni Loki. Siguradong malaking papel nga ang gagampanin nitong si Mosa, lalo pat makakalaya nga talaga dyan si Loki. Anyway, ito nga ang pinakamatindi, ang last part ng chapter na to. Kat nga rito sa Western Village ng Elbap, kung saan hindi pa nga dyan nagsisimula ang kainan nila, pero nag-iinom na nga dyan ang mga giant habang naghihintay kila Luffy. Pero ang matindi, mula nga rito sa kastilyo ipinakita ang pagtama ng napakatinding Black Lightning. At sa mismong throne room nga ng kastilyo dyan sa Western Village ng Elbap, pinakita nga ang dalawang misteryosong karakter na ito na nakakapa, at ipinapakitang sumulpot nga sila mula sa isang magical circle. Yang magical circle nga na yan, yung parehong magical circle na nakita natin nung sinamon yung mga Gorosei. At mula nga sa panel na to, ipinakita kung sino nga ang dalawang dumating. Ang isa nga kamukha ni Shanks, ang parehong Shanks na nakita natin sa chapter 907. Siguradong hindi nga yan si Shanks dahil kung si Shanks yan, basically alagad nga siya ni Imu. Dahil na rin sa sinamon nga ang mga ito gamit ang magical circle. At alam natin, nakakaalis nga lang din ng red hair pirates dyan sa Elbap. Ang isa namang kasama pa isang babae. Meron nga siyang benda sa bibig, malakakasyo nga yung datingan niya, at natatakluban nga ng buhok niya yung kanang mata niya. So ayun, siguradong Holy Knights nga ito mga tol, wala ng iba. Nakita na natin ang parehong magical circle na yan sa mga Gorosei, at kung ganun siguradong konektado nga rin ang mga Holy Knights sa kapangyarihan ni Im-sama. Base nga rin sa panel na to, nung nasa Flower Chamber si Im-sama parang isang Holy Knights nga ang kausap niya, dahil na rin sa itsura ng silhouette nito. At sa pagdating nga rin ng dalawang Holy Knights dyan sa Elbap, nakaluhod nga sila, indicating nakausap nga lang nila a while ago si Im-sama at inutusan nga sila. At maaaring si Im-sama nga mismo ang nag-teleport sa kanila papunta dyan sa Elbap. Nandyan nga agad sila sa kastilyo ng Western Village kung saan magaganap yung salo-salo ng mga giant dahil sa pagdating ng mga Straw Hat. So ano kaya ang magiging pakay ng dalawang ito? Hindi nga basta-basta ang ginawa nilang pagsugo dito sa Elbap, dahil na rin sa sinasabing ito na nga ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, pero maaaring kinonsider nga nila na sa ngayon wala ngang hari ang Elbap, at si Loki nga ang prinsipe ng mga ito nakakulong at nakagapos. Maaaring ang mga Straw Hat nga ang pakay nila dahil sa alam nilang dyan nagpunta, dahil ang mga giant
ang kumuha sa kanila, pero siguradong hindi nga magiging madali ang gagawin ng dalawang Holy Knights na to. Siguradong meron niyang ibang malalakas na giant bukod kay Loki ang nandyan sa Elbap, at syempre siguradong makakalaya nga rin sa pagkakagapos niya si Loki. Pero ang matindi papaano kung maging kakampi nga ng mga Holy Knights na to si Loki, dahil na rin sa alam natin na mukhang galit nga si Loki sa Elbap at gusto niya ang simulan ng Ragnarok. Anyway, nandiyan naman ang mga Straw Hat, hindi nga basta-basta ang Yonko, pati na nga rin si Straw Hat Luffy. Grabe, dahil sa mukhang mauuna pa ang makalaban ni Luffy ang kakambal na ito ni Shanks kaysa kay Shanks mismo. At hindi nga malayong mangyari yun dahil sa babalik nga lang din dyan sa Western Village sila Luffy. Anyway, ayun, let me know mga tol sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Grabe nga yung hype mga tol. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!